madali yung solusyon na kukunin natin sila at ilalagay natin sa Pilipinas. Ang tanong ko, anong trabaho sa Pilipinas? Ano ang magtutulong sa kanila for the next, what, 6 months? So that mabubuhay sila ng maayos, kasama ng pamilya. Kasi karamihan naman lahat nandyan na OFW, may tinutulungan ng pamilya. So yung ripple effect nandun eh. At hanggat hindi klarado ang gobyerno, I mean, it's one thing to meet. It's another thing to act. Ang hina ng isang gobyerno really yung implementation. Maganda ang mga plano, pero paano natin i-implement yan? So, yun yung mga worries ko. Nagkaroon ng emergency meeting ang gobyerno po natin, pero kapansin-pansin na wala ang presidente. Ang executive secretary po ang nanguna dito sa pagpupulong na ito. Ano basa niyo po rito po, Prof, considering sa mga netizen, sa mga nagkokomento, pinaghahanap po ang ating Pangulo? Ako'y nababahala kasi alam mo naman sa bürokrasya, hindi aandar yan. Para na rin yan sa flood control project, no? Walang gagalaw kundi ang presidente ang magmando. Nakakalungkot dahil kita mo ito, nagmi-meeting sila, pero ang importante dyan yung mapa ng lugar. At mapa na nasa ng Pilipino, at mapa na saan tayo dadaan kung sakaling magre-rescue tayo. Yung free conduct pass, napakahirap yan. Yan base sa closeness ng mga leader para sila mag-usap at para nila maayos ang mga problema. So ito nakakabahala kasi alam mo naman ang executive secretary, limited rin ang powers niyan, hindi katulad ng Pangulo. The fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo, I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting kung wala si presidente, di ba? So, mahirap kasi na andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo. Baka pinapangatawanan po ng Pangulo yung kanyang sinabi noong March 1, quote-unquote, patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Prof. Oo nga, para siya naging journalist, no? Yun ang sayang sa Pangulong ito na, well, ang sabi nila, magaling at maayos sa pagpaplano. Importante may spokesperson, siguro dahil yung spokesperson talagang nasa kanal na ang mga pinagsasabi. Yun yung utility ng may spokesperson or mag-appoint sila ng crisis spokesperson para dito sa sitwasyon na ito. Dahil mas kailangan ang presidenteng nagplaplano, mas kailangan ang presidente nagbibigay ng go sa mga plano instead of giving a report. Ngayon, kung yung report motherhood, sayang naman, Pangulo pa ang nagma-motherhood, di ba? Dapat detalyado, itong ganitong araw, X number of ganyan, ito ang, I mean, you always need a map. Sa crisis na ganito, you always need a map to show where the Filipinos are. Kasi regional na yung conflict, hindi na country to country eh. Opo, kumbaga mag-antay na lang tayo sa resulta ng meeting ng ES sa report ng Pangulo. Sinasabi raw po na sa Masbate raw, wala yata dito ang Pangulo. Pero dito naman po sa isa pang pahayag ng Pangulo noong March 1, no? At sinabi niya rito, dun sa March 1 na report niya, ito yung una, mga alas 9 ng umaga, March 1 na report niya na wala pang casualty. Sabi niya rito, quote-unquote, ngunit sa aming latest report, ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta na sa mga bomb shelter kung saan sila. At lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Una po, kung mababasahin natin ang comment section doon sa post na yun mismo ng Pangulo,
napakaraming mga nagkomento doon ng mga overseas Filipino workers na medyo taliwas doon sa nabanggit ng Pangulo. And at the same time, nabuksan din ulit itong issue sa mga EDCA sites po natin dito sa Pilipinas. Kasi mismong siya, nabanggit niya na lumalayo ang mga Pilipino daw sa mga base ng Amerikano doon sa gitnang silangan upang hindi sila mapalapit sa alanganin. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Oo, tama naman yun. Kasi magnet ng anumang attack, lalo na naging regional war na to, at hindi na lang Iran, no? Magnet ng anong attack ang lahat ng base militar ng Amerikano. Kasi nag-tandem dyan, wala pa rin tayo nakukuha, di ba, na update kung si Netanyahu ay, nakasama ba sa isang attack, no? Yung leader ng Iran, sinabi na matay. So, yung target is really precision target yung nangyayari eh. Yung makikita mo merong mga areas na hindi natatamaan. So ibang klaseng gera ito dun sa nakita natin noong 90s, no? Na sa gabi puros green light. Ito talagang kahit yung eroplano may drone within itself, kayang magpasabog. So yung pagpunta mo sa bomb shelter, yun ay bomb shelter na ginawa ng bawat pamilya o ng estado dyan sa mga bansang yan. Wala namang kinalaman doon ang Pilipinas. The fact na may bomb shelter, nakakahinga tayo ng maigi, pero yun ang balitang may namatay at daladala niya yung kanyang among Hudyo habang pumupunta sa bomb shelter, nakakalungkot. So itong mga base ng Amerikano will always be a target for any attack. Lalo na yung precise guided missile, nakikita natin yun halos ang lino-launch ng mga kalaban. Hindi ko akalain ng Iran capable ng ganyan, pero I'm amazed at yung kanilang mga devices na pinapakita sa lahat. At dahil yung Hezbollah sumama na, kaya nagiging regional war. Pag ganon, talagang ang object ng mga base militar ng Estados Unidos, whether doon sa region o e-export nila sa iba. At pag na-export yan, lalong kaguluhan ang buong mundo dahil forward bases lahat yung sa Amerikano at wala namang pakundangan yan kung saan mo ilinagay. So, madadrag tayo dyan sa isang gerang hindi natin ginusto. Opo. Maliban po dito sa pagtaas, obvious na pagtaas po ng halaga po ng mga produktong petrolyo, ano pang nakikita niyo po, Prof, na dapat paghandaan ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino na maaring epekto na maabot dito sa ating bansa po? Well, siguro yung presyo kailangang i-monitor na presyo ng mga bilihin dahil pagtaas ng gasolina, may ripple effect yan sa mga bilihin. Siguro yung mga what do you call this, yung inflation basket, yung goods within that, baka pwede nang ilagay sa price control para maagapan ang problema. Huwag nating hintayin na lumala ang problema. Dapat maging proactive tayo dito dahil kailangan ng ayuda at tulong ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan at lalo na dun sa mga negosyanteng nahihirapan dahil hindi nag-e-expand ang ating ekonomiya. So patong-patong yan at kung wala kang plano, napakahirap hulaan kasi yun ang nakikita kong sentimento sa Meta ay ang parating sinasabi, kanya-kanya tayo na lamang ang magtutulungan. Parang nalulungkot ako doon dahil may gobyerno tayo. Not unless ang gobyerno natin hindi kaya. At kung hindi kaya, siguro doon papasok ang private sector. Nakakaawa na rin ang private sector dahil wala nang expansion ng ekonomiya, tapos may ganito pa. Pero
kailangan natin pagtulungan, madali yung solusyon na kukunin natin sila at ilalagay natin sa Pilipinas. Ang tanong ko, anong trabaho sa Pilipinas? Ano ang magtutulong sa kanila for the next 6 months? So that mabubuhay sila ng maayos kasama ng pamilya kasi karamihan naman lahat nandyan na OFW may tinutulungan ng pamilya. So yung ripple effect nandun eh. At hanggat hindi klarado ang gobyerno, I mean, it's one thing to meet. It's another thing to act. Ang hina ng isang gobyerno really yung implementation. Maganda ang mga plano, pero paano natin i-implement yan? So, yun yung mga worries ko. Opo, dito naman po sa excise tax na ipinapataw sa langis, needed pa ba na magantay tayo na umabot doon sa parang threshold para sa automatic na tanggal dito sa tax po sa langis or ngayon pa lang? Kasi malaki na ngayong araw na ito, epektibo na yung mahigit piso, hindi naman po ito first time, no? Sunod-sunod na ito na linggo. Ito pang nakalipas na mga linggo at buwan, nagkakaroon na ng mga pagtaas ng presyo ng langis. In fact, ang mga kaibigan natin sa transport sector, ang nababanggit niya nila, dapat itaas na at least piso, no, kumpara doon sa trilyong pisong ninakaw sa pera ng bayan. Kakarampot lang yung kanilang hiling. Ano po nakikita nyo po rito? Napapanahon na po ba or antayan na lang natin na doon sa automatic na pagtanggal po ng tax po? Alam mo yung excise tax, matagal na yung ilinagay sa usapin as a way of helping the transport sector. Yung excise tax kasi is supposed to be the provider in case of there is spikes in the prices, no? Pinanggalingan yan yung Oil Stability Fund before. Hindi ko alam kung napapanahon yan dahil titingnan rin natin gaanong kalaki yan, gaano na ang ilinaki since the time, saan ginamit, buo pa rin ba yung pondong yan? Kasi pagdating sa usapin ng excise tax, dapat nagagamit yan para dun sa sektor. Ako pabor dyan, pero with the crisis, sa tingin ko mas kakailanganin natin ang kita sa excise tax sa petroleum products para meron tayong pondong pagtugon sa problema ng ating mga consumers. Mahirap, Admar, sabihin na oo ngayon alsin na o hindi. Kasi yung actual situation on the ground, hindi natin alam. So, dapat yun gawing klarado ng pamahalaan na at i-explain sa taong bayan kung ano yung excise tax, bakit hindi pa naaalis at dito sa crisis na ito, kung magagamit. Opo, at baka maaring magiging malabo na rin yung pagbasura doon po sa tax naman po, sa travel, yung travel tax po, Prof, dahil sa mga isyong ganito rin. Admar, with this global crisis, I think anything to do with the discussions on tax may probably be set aside until we stabilize, no? Napakahalaga sana nung travel tax maalis kasi traveling months itong summer, no? At makakatulong sa ating industriya ng turismo. Pero alam mo, ang nakakasakit kasi dyan, dapat tama ang paggamit ng buwis. Kung nagkaroon tayo ng travel, flood control mess, kaya ang tao, ang Pilipino, nanghihinayang sa kanilang contribution, hindi na pupunta sa tama. Yun lang ang pakiusap ko dahil sa krisis, sana gamitin ng tama ang pondo ng bayan. Hindi naman po kasi lahat mga nepo babies, mga anak ng kontraktor, anak ng politiko at karamihan po ay lumalaban po ng patas, Prof. Siguro bilang panghuli na lang, ano po ang may papayo ninyo, panawagan sa ating mga kababayan kasi nandun din yung agam-agam. Ito, naramdaman na natin yung epekto, patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis, nandyan din yung banta na sakaling
maging malubha din ang tensyon natin dito sa ating rehiyon naman, maaring madamay din tayo considering may mga EDCA size din tayo, which is marami na rin po mga personalidad or official na nagpapahayag din po ng pagkabahala na maaring mangyari din sa atin yung nangyayari ngayon sa gitnang silangan po, Prof. Siguro, Admar, unang-una kong masasabi, kung hindi nyo sinarado, inipit ang SMNI can be the bridge to the OFWs. Malakas ang inyong istasyon sa mga OFW. So, mahalagang to stay engaged with them at may alternatibong channel para maparating nila sa kanilang mga pamilya. Pangalawa, siguro ang pakiusap ko sa gobyerno, gamitin ng tama ang pondo, tumugon ng tama sa mga Pilipino na nasa Middle East at dapat tamang datos, tamang plano, doon lumalapat yung mga kaibigan natin na leader sa ibang bansa para matulungan ang mga Pilipino. Hindi ibig sabihin na i-repatriate na lang sa Pilipinas dahil ang mga airfields mukhang naapektuhan rin. So baka tayo mag third party, third country repatriation para lang maalis natin ang mga Pilipino. Sa mga Pilipino, OFWs na nandyan, magparating ho kayo ng mensahe by any means sa inyong mga kamag-anak. Meron po ang DFA at ang OWA na linalabas sa Meta yung numero at QR code. Mahalaga hong malaman namin sa Pilipinas kung nasaan kayo, kung safe kayo, at kung paano mapapaabot ang impormasyon ng pamahalaan. Siguro ang huli ko na lang, magtulong-tulong tayo dahil kailangan nating maproteksyohan ang ating mga OFW kasi sa dulo, ang OFW ang tumulong sa atin sa Pilipinas, hindi tamang i-commodify ang labor, pero diyan na nakilala ang Pilipinas sa apat na sulok ng mundo. So sana po magkatulungan tayo at ang pakiusap ko sa gobyerno, sana mailabas na yung plano, mailabas yung action plan, no? Hindi lang plano. At kung paano nga tayo makakatulong sa pag-save ng ating mga kasamahan sa Middle East.